Mga kababayan, kung naalala ninyo, speaking of Sara Duterte, dito tayo kay Sara Duterte. Speaking of Sara Duterte, ang pinaka-main issue dito kay Sara ay ang confidential fund. No, alam po natin mga kababayan, confidential fund. Ngayon, sa confidential fund, bakit siya na-issue? Kasi meron pong mga tumatanggap di umano ng confidential fund beneficiaries na ini-invento ang pangalan or gawa-gawang pangalan. So ngayon mga kababayan, kung merong mga pangalan na invento or tinatawag na ghost beneficiaries, sa DepEd naman, meron ding mga ghost student beneficiaries. Ngayon, bukod sa confidential fund na merong ghost beneficiaries or peking pangalan, meron ding DepEd High School Voucher Program ghost beneficiaries sa DepEd na mga estudyante. Meron din palang isa na programa si Sara na hindi masyadong napansin ng tao. Anong po ba yun? Yung libreng sakay na bus. Ano nga ba ang libreng sakay na bus ni Sara? Meron po mga kababayan, ang libreng ride or free ride bus o Vice President Sara. Na according dito mga kababayan, na kung sa confidential merong ghost beneficiaries, sa DepEd ni Sara merong student ghost beneficiaries, no? Meron din palang ghost passenger. Anong ibig sabihin ng ghost passenger? Meron palang mga pasahero si Sara na hindi nakikitang sumakay. Hindi nakikitang sumakay sa bus. Ano nga ba ito mga kababayan? Meron palang ganung pangyayari. Ito ibabahagi ko lang sa inyo ang naturang post ng Pilipinas Radio Post. Ito, People's Tonight Radio Post pala. Na kung merong confidential fund na ghost beneficiaries, no, yung mga tumatanggap ng mga peking pangalan na walang mukha, walang katawan, pangalan lang. Tapos sa DepEd naman, merong mga estudyante na tumatanggap ng scholarship sa voucher program na wala ding katawan at walang mukha. Ngayon naman, meron din pala siyang mga pasahirong multo na sumasakay sa kanyang libreng ride sa kanyang BP Sara bus. Libreng ride. Libreng sakay sa bus ni Sara. Pero nga lang, mga ghost passenger, yung mga multong pasahero pala ito. Bakit? Bakit natin nasabi na mayroong multong pasahero? Ito po, basahin natin ang pahayag ni Attorney Wilfrido Garrido. Ito po. Ibinahagi ni Attorney Wilfrido Garrido sa kanyang Facebook page nitong Martes, July 15, na ang bilang ng benepisyo sa libreng sakay program ni Vice President Sara Duterte does not add up. Diba? Aniya, sa inilabas na 2024 Accomplishment Report. Ayan na, ito na. Sa inilabas na 2024 Accomplishment Report, nitong Lunes, July 14, itinatayang 1,025,275 beneficiaries ang nasa libreng sakay program ni Vice President Sara. 1,025,275 according sa 2024 Accomplishment Report ng Office of the Vice President. Beneficiaries daw ito ng mga sumasakay sa bus na libre ni BP Sara. Nasa libreng sakay program, subalit may 2 trips lamang umano ang bus tuwing Lunes hanggang Biyernes. So, papunta ng umaga, uuwi gabi. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, so Monday to Friday lang. Sa umaga biyahe libre, pag uwi hapon libre. 2 beses lang ang biyahe. Sa loob ng 1 buwan, meron lang siyang 60 times na balikan. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba nasabi na mga multo ang sakay? Paano naging 1 million ang sakay nito sa loob ng 1 taon? Bakit? Kasi 2024 update ito na inilabas ng accomplishment report. So ito po, subalit may 2 trips lamang umano ang bus tuwing Lunes hanggang Biyernes o Lunes to Friday lang. In 2024, Sara had only 7 buses. 7 bus lamang na nagserbisyo sa Metro Manila, Cebu and Davao. 'Di ba? Merong 7 merong 7 bus lang ang nagsiservisyo sa Metro Manila, Cebu at Davao.
So, that one bus has to make as many as 11 trips a day. So, 5 days a week. So, 11 days lang ang trip nila every day. So, 5 days lang sa isang linggo. Ngayon, driving day and night. Kasi umaga at gabi lang. Without rest or replacement, which is way more than a bus company can handle. So ngayon, sinabi rin ni Garrido na posibleng ghost passenger umano ang benepisyaryo ng mga naturang programa dahil sa huli niyang nakita ang isa sa mga bus sa Commonwealth ay wala umano itong sakay ng mga pasahero. Ito mga kababayan, sabihin ko sa inyo. Huli daw nakita ni Attorney Wilfredo Garrido ang mga bus wala daw sakay sa Commonwealth. At higit sa lahat, paano daw ito nakalkula ng opisina ni Sara na umabot ng 1,025,275 in 1 year na Lunes at Biyernes lamang ang biyahe at umaga at gabi lang, wala ng tanghali at hapon. Morning lang, pagkagabi, yun pa rin ang libre. So umaga libre, pagkagabi na ulit ang libre. Walang tanghali, walang umaga, walang hapon. So paano daw nakalkula na 1,000,000 higit na mga nakabinipisyong nakasakay ng libre kung wala naman daw itong konduktor? Di ba? Mga kababayan, paano nangyari na 1,000,000 lahat ang kanilang benepisyaryo na nakasakay ng libre sa bus? Sino daw po ang nagbibigay na wala naman daw po itong konduktor? Sino po ang nagbibilang? Di ba? Paano nangyari yun? Paano daw na-estimate or na-calcula ng opisina ni Sara ito sa kanilang 2024 accomplishment report noong Lunes, July 14 na itinatayang 1,025,275 daw ang naging pasahero lahat sa naturang bus na libre ang sakay. So sino daw po ang nagbibigay na minsan nga daw pong nakikita ni Attorney Wilfredo Garrido ang bus na libreng sakay bus ni Sara, wala naman daw pasahero sa Commonwealth. At paano daw po nila nabilang na 1,000,000 ang nakabenepisyo? Sa libreng sakay na ito, wala namang konduktor. Sinong nagbibilang? O so ano, bawat apak counted? Parang ano yan parang bayad muna bago sakay. Paano nangyari yon, mga kababayan? So ano yon? Kasi di ba alam natin mga kababayan na kapag may bus po na ganyan, meron po yung CCTV. Baka araw-araw binibilangan naman sa CCTV. Di ba? Pero napakapagod naman po nun, mga kababayan. Napakapagod po na trabaho yon na kung sino po yung driver, kada may sakay, guguhit pa siya, sakay, guguhit. O ilan yon? 4, 5. Guhit. Sumasakit yung ulo ng driver. Puno na. Libre. Tapos may bababa. Sasakay ulit. Guhit na naman siya. Aba, bakit naman po kasi BP Sara hindi ka po kumuha ng konduktor? Ma'am Ana Estravon, may kami-galab shoutout po. So ito po mga kababayan. Sabi ni Attorney Wilfredo Garrido. Ayan. So, we can see that most of the beneficiaries are ghost passenger. Paano nangyari na 1,000,000 na mahigit or 1,025,275 ang naging pasahero ng libreng sakay bus ni Sara, wala namang konduktor na nagbibilang? Paano nangyayari? At minsan nga daw na namataan ito ni Attorney Wilfredo Garrido sa may Commonwealth, dumadaan ang bus ni Sara, wala naman sakay. Diyos mio, Marimar. Parang ano lang yan parang sa Armed Forces of the Philippines Gumawa ng programa itong kasundaluhan na ano daw yung tawag doon, yung training summit ba yun? Youth Leadership Training Summit. Your Youth Leadership Summit. Na kung saan minamarites ng Office of the Vice President kung magkano ang ginastos, saan ginanap, pahingi nga certificate.
para gawin natin 15 million na bigay natin doon. Ending, nagsalita ang Armed Forces of the Philippines. Wala daw silang natanggap na 15 million na confidential fund. O, diba? Tignan ninyo. Pati yung mga kabataan sa Youth Leadership Summit. Ginawa nyo pang Youth Leadership Goose Summit. 15 million ba naman di umano ang naibigay ng DepEd sa Armed Forces of the Philippines. Para sa Youth Leadership Summit. Na ending, ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala po kaming natanggap ni Singkong Duling at ginamit lang po ang programa at nanghingi lang po sila ng sertifikasyon at dayain po at gawaan ng resibo na nakatanggap kami ng 15 million. Eto mga kababayan, ako ang daming kababalaghan talaga ni Sara. Parang gusto ko na si Sara, ipasok nyo na nga sa Encantada yan, Encantadia. Oo, baka miyembro ng Hator yan ipasok mo, imaw. Ako'y nananawagan sa'yo, batahalang hombre. Hombre ba yun? Tawag doon? Ipasok mo si Sara. Napakaraming bit-bit na multo ito. Kakaiba ka talaga, day. Matindi. Eto mga kababayan. Diyos ko. EFP. Confi. Victim. Ay, Diyos ko. Pinalabas mo nung ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi ng dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang Diba? Nanghingi lang ng resibo para ma-justified ang budget at inilagay nila doon parang refunded o refundable. Parang ginano nila, no? Na, tignan mo nga yung dun sa Armed Forces kung magkano ginastos niyan, no? Ilagay natin dito 15 million. Hindi naman ito malalaman ng Armed Forces of the Philippines ang problema ngayon, inimbestigahan nga. Di umano, itong DepEd confidential. Ngayon, sabi ng Armed Forces, walang ganun, Mars. Hindi po kami nakatanggap ng ganun. At bukod dyan mga kababayan, meron na namang ghost. Ghost beneficiary sa Armed Forces, merong ghost beneficiary sa high school voucher program ng mga estudyante na hindi naman nakikita pero tumatanggap ng scholarship. At meron din pong mga ghost beneficiaries, itong mga si Piato, si Uwishi, si Nova, si Tim Jugs Diluga, Dudong Burak, Dudong Bango, ano ba yon? Maki Mingo, Relmi Ocho, meron pa nga Chiljokno, Marian Rivera, mga ghost beneficiary, lahat makamulto. Ano ba yung tugtog na multo, mga kababayan? Mahilig yata si Sara sa tugtog na music na multo Daming anomalya talaga, Ma'am Ana Estrabon, Ma'am Guru ako USA. Ito, pakinggan ninyo Lutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used the Philippine Army. The 40 students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Nako, kita ninyo. Were you aware? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kababalaghan. Di umano, mga nakakatuwang pangyayari, magkaroon ka ng pangalan na hindi ka naman kasali. Biruin nyo yan, tatanggap ka ng ayuda tapos wala kang nakuha. Yan ang mahirap.
mga kababayan, na si Kent Garcia nakatanggap ng 1 million mula kay Sara. Paano nangyari? Hindi ko naman niya nakita personal. Doon pangalan mo. Dako, mga kababayan, kakaiba, kababalaghan. Si Sara, minumulto. Yung mga multo ni Sara naglalabasan na. Merong confidential fund ghost beneficiary. Meron ding DepEd, student, high school voucher ghost beneficiary. At meron pang bus passenger, ghost passenger. Nako po, beneficiary. Nako po mga kababayan, kakaiba kaday. Sana all. Diba? Sana all, doktor. Huwag kayong, hindi ako naniwala mga kababayan na abogada si Sara. Doktor si Sara. Bakit? Mahilig, marunong, magaling magdoktor. Huwag kayong maniwala na abogada si Sara. Doktor po siya. Doktor. Diba? Konduktor o mandoktor? Ma'am Ginger T and kay Goro Ako USA, mega love shout out po ma'am. No, like po kayo ipantay nyo po yung live. Nako po. Ito pa mga kababayan, sunod nating pag-uusapan. Ano nga ba itong sunod nating pag-uusapan? Patungkol kay Katunying ito, mga kababayan. Ito mga kababayan, si Katunying, sa mga hindi nakakaalam, kilala po natin si Katunying na isa po yung miyembro ng Iglesia ni Cristo. At alam din po natin kung ano si Katunying. Siya po ay diehard DDS po yan. Pero mga kababayan, nakakagulat po ang mga pangyayari. Na ako po'y biglang, sabi ko, wow, totoo na ba yan, Katunying? Totoo na ba yan? Kasi mga kababayan, ito po, si Katunying, parang 50-50 gising, 50-50 Katunying, totoo na ba yan?